Alam mo ba kung sino si Shen Lang? Ang taong ito ay hindi matuto ng 1,000 salita pagkatapos mag-aral ng higit sa 10 taon. Matapos mapatalsik sa Hanshui Academy, pinalayas siya dahil sa pagnanakaw at pangmomolestya. Pinayagan si Jin Mula na magpakasal sa ganyang lalaki. Sayang naman. Ito ay dapat na isang pekeng. Paano siya makakapag-asawa ng ganyang hamak? Ito ay isang pekeng. Sang Jin, hindi mo masasabi iyan ng walang patunay. Maaari mo bang patunayan ang iyong claim? Totoo iyon. Pumasok ako sa paaralan kasama si Shen Lang sa Hanshui Academy. Si Yan Xiong, isang nangungunang mag-aaral sa Hanshui Academy, ay isang mahuhusay na mag-aaral na may katamtamang background ng pamilya. Hindi lang siya mababa ang IQ, wala talaga siyang utak. Ha! Parang si Yan Xiong. Sabay kaming pumasok sa school. Mukhang sinusubukan niyang makakuha ng pabor sa pamilya Zhang. Yan Xiong, maaari mong sabihin na ako ay isang tulala, ngunit mayroon ka bang anumang ebidensya na ako? Mahigit 10 taon ka nang nag-aaral, at hindi mo makikilala ang 1,000 karakter. Hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Patunayan ko. Kung magsusulat ako ng ilang karakter na dapat mong malaman at mababasa mo ang mga ito, kikilalanin ko ang iyong katalinuhan. Ayos lang sa akin. Dalhan mo ako ng inkstone, inkstick, brush, at papel. Kinuha ni Yan Xiong ang brush at nagsulat ng ilang salita sa pulang papel. Lumapit ang karamihan para tingnan. Dahil dito, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugod. Palihim silang huminga ng malalim. I wrote 3 simple characters. Kung mababasa mo, hindi ka bobo. Ngunit hindi ko kilala ang mga karakter na ito. Simple ba ang mga karakter na ito? Magpapakatanggi si Shen Lang, pa. Magugulat ako kung mababasa mo ang alinman sa mga karakter na ito. Aminin mo na lang na tanga ka. Pagkatapos ng 10 taon ng pag-aaral, hindi mo na maintindihan ang 3 simpleng karakter. Bagamat hindi sila nakilala ni Shen Lang, dala niya ang laptop ng alien. Mayroong lahat ng uri ng mga diksyonaryo sa loob nito, at madaling mahanap ang mga ito. Kailangan ko lang sundin ang mga tala at basahin. Ang unang karakter ay maaaring bigkasin bilang gansa, at isang halaman na maaaring gamitin bilang gamot. Galing sa Book of Songs, ha. Bagamat ito ang pinakasimple sa 3, hindi dapat ito mabasa ni Shen Lang. Ang pangalawang karakter ay binibigkas bilang Nyensu, na ang isa ay nangangahulugang Flawed Jade, at ang isa ay nangangahulugang Royal Family. Paano? Ang pangatlong karakter ay napakabihirang at may maraming pagbigkas. Ang una ay isang patayong pagbasa na nagpapaliwanag ng mga kahulugan ng mga pagbigkas nang hindi binabanggit ang mga pagbigkas. Ang pangalawa ay Nyensu Roll, na nangangahulugang kumonekta pataas at pababa. Ang pangatlo ay ang umatras o umatras. Ang pang-apat ay may sinaunang apelyido na nagmula sa sinaunang Jiangxi. Pero 2 pronunciation lang ang alam ko. Paano mo nalaman ang higit pa kaysa sa akin? Sa kabutihang palad, ang mga sinaunang Oriental na aklat ay nagsisilbing paliwanag ng pandaigdigang sibilisasyong ito. Kung hindi, ang mga bagay na sinaliksik ko gamit ang aking utak ay magiging walang silbi. Ang kasaysayan ng mundong ito ay minsang nawala, isang malaking bilang ng mga sinaunang Oriental na aklat ang nahukay, na muling isinalaysay ang kasaysayan. Hindi mo man lang natutunan ang lahat ng pagbigkas, at pumunta ka rito para subukan ako. Mr. Zhang, marunong ka sa mga gawaing sibil at militar, kasama ang pagiging guro ni Yan Xiong. Sa tingin mo ba nasabi ko ng tama ang mga salitang ito? Tama ang sinabi ni Zhang Boyan, dating Panginoon ng Xuanwo, guro ng Yan Xiong Yu. Paano ito posible? Yan Xiong? Dahil nagsasanay na tayo ng literacy, paano kung magsulat ako ng ilang salita para mabasa mo? Oo naman, hulaan ko. Kinuha ni Shen Lang ang brush, nilublob ito sa tinta, at sinulatan ito ng maraming salita. Ano? Hindi pa ako nakakita ng mga ganyang karakter. Anong uri ng mga salita ito? Sige, ngayon ang kailangan mo lang gawin ay magbasa ng higit sa 4 na salita. Ano? Anong uri ng mga salita ang kanyang isinulat? Gayunpaman, sa kabutihang palad, tila nakikilala ko ang ilan sa mga salitang ito. Shen Lang, sa palagay mo ba ako ay isang idiot? There were a few words na nakilala niya. Hindi niya maiwasang magmura, I am an idiot. Maraming tao ang humagalpak ng tawa. Maging si Jin Mulan ay hindi maiwasang mapangiti. Ito ay kasing ganda ng 100 bulaklak na namumukadkad. Wala ka bang kahihiyan? Shen Lang, parang ang galing mo magbasa ng mga rare characters. Hindi ako pupunta sa pagtawag sa aking sarili na mahusay. Mas gugustuhin kong sabihin na mayroon akong katamtamang pangunawa. Mayroon akong karakter dito na hindi makilala ng marami sa aking mga estudyante, willing ka bang tulungan sila? Hindi siya in good terms ni Earl.
Ang Panginoon ng Xuanwu City ay orihinal na hawak ng nakababatang kapatid ng Earl ng Xuanwu. Kasunod ng utos ng monarko, ang mga karapatan ng mga maharlika ay pinaghigpitin, na humantong sa pag-aalis ng Xuanwu Earl na napilitang talikuran ang posisyon ng Panginoon ng lungsod. Ang bawat Panginoon ng lungsod ay may layunin, magtatag ng natatanging hangganan kasama ang Xuanwu Earl at lihim na makipaglaban para sa mas malaking kapangyarihan. Ang kilalang Confucian na si Zhang Boyan ay walang pinagkaiba, patuloy na nakaposisyon sa pagsalungat sa Xuanwu Earl. Since Mr. Si Zhang mismo ang gusto sa akin, susubukan ko. Mabuti. Talagang napakahusay ng dating Black Tortoise City Lord sa kaligrapya, at ang kanyang lakas ay tumagos sa likod ng papel, wow. Wala akong alam na salita. Hindi ko pa nakita ang salitang iyon. Mahilig magukay at magsaliksik ng sinaunang kasaysayan si Master Zhang. Ito ay dapat na isang sinaunang inscription na napakabihirang. Maging ito ay elementary scholar o high scholar, kabilang ang Mulan at Lord Count, wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa salitang ito. Alam ko, napakasimple ng salitang ito. Isa itong karakter ng tupa na may dalawang paalang na linya na inalis. Ito ay nakasulat sa pinasimpleng Chino. Gayunpaman, noong sinaunang panahon, tiyak na hindi ito ang kahulugan ng Yuan. Kung tungkol sa tiyak na kahulugan at kung paano ito bigkasan, talagang hindi alam ni Shen Lang. I bet hindi mo alam ang salitang ito, Shen Lang. Master Zhang, kung tama ang hula ko, hindi mo alam kung paano bigkasan ang salitang ito ng tama, hindi ba? Matututuhan mo ang kahulugan ng salita mula sa konteksto, ngunit hindi mo alam ang pagbigkas. Oo, totoo iyon. Ngunit ang pag-alam sa kahulugan ng salita ay mas mahalaga kaysa sa pag-alam sa tunay na pagbigkas, hindi ba? Kaya hindi niya alam. Nagkataon lang. Alam ko na pareho ang kahulugan at pagbigkas ng salita. Ito ay isang karaniwang salita, imposible. Itinuro sa akin na ang kahulugan ng salitang ito ay matututuhan lamang sa pamamagitan ng konteksto, at maaaring hindi natin matutunan ang tunay na pagbigkas nito. Kung sasabihin ko sa iyo ang pagbigkas at kahulugan nito, paano kung sasampalin mo ang iyong sarili? At paano kung mali ang pagkakaintindi mo? Tapos, sasampalin ko sarili ko. Ito'y isang kasunduan. Lahat ng tao dito ay makapagpapatoto. Ang salitang ito ay may parehong pagbigkas sa bilog o bilog. Paano mo mapapatunayan iyon? Ang kahulugan ng salita ay dapat nakapareho ng tinak. Ito ay imposible. Paano niya malalaman ang kahulugan kung wala ang konteksto? Siya ang gumawa niyan, di ba, Master? Maaari akong magsinungaling at sabihin na mali si Shen Lang, ngunit alam ng ibang tao ang kahulugan nito. Kapag nalaman nila, masisira ang reputasyon ko, kaya kailangan kong sabihin ang totoo. Yan Xiong, maaari mong sisihin ang iyong sarili sa pagpasok sa maze na nakapiring. Shen Lang, talagang sanay ka sa pagsusulat at kasaysayan. Isa kang mabigat na scholar. Tama ba siya? Hindi ako makapaniwala. Akala ko isa siyang basura. Sa sandaling sinabi ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Kuya Yan, nakalimutan mo na bang magsalita? Ang mga tingin ng karamihan ay lumingon kay Yan Xiong. Bagamat gusto ng lahat na makitang pinapahiya si Shen Lang, nakakatuwa pa rin na makitang sinampal ng elementary scholar na si Yan Xiong ang kanyang sarili sa mukha. Sino ang nagsabi na ang tao ay likas na mabuti? Shen Lang. Hindi ko makakalimutan ang nangyari dito ngayon. Sinampal niya ng malakas ang sarili sa mukha. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Problem na, masyadong nahihiya si Yan Xiong na manatili pa doon. Umalis siya sa galit. Sa oras na ito, sinabi ni Count Xuanwu kay Shen Lang. Oras na para bisitahin ninyo ni Mulan ang inyong mga magulang. Oo, biyenan. Buksan ang mga pinto. Teka, sa oras na ito, biglang sumigaw si Zulin. Boy, marami kang lakas ng loob. Tatandaan kita, ang pagiging target ng isang napakalaking tulad ng Zoklan ay talagang hindi magandang pakiramdam. Umakto si Shen Lang na parang hindi naiintindihan. Yumuko siya at sinabing, ako ay buong kabab ang loob na nagpapasalamat sa iyo. Tumawa si Zulin. Hindi sumipot sa kasal ang pamilya ni Shen Lang dahil natatakot silang mapahiya ang anak dahil sa katayuan nila ngayon. Sa oras na ito, maingat na nakaupo ang kanyang mga magulang sa likod na bulwagan. Kahit maganda ang pakikitungo sa kanila ng mga tauhan ni Ear, pakiramdam nila ay mababa pa rin sila. Ayaw din nilang magsuot ng kahit anong damit na binigay ng Earl dahil sa takot na hindi nila sinasadyang masira ang mga ito, kaya nakasuot sila ng basahan. Dinala ni Shen Lang si Jin Mulan sa likod bahay at agad na yumuko at sinabing, nagpupugay ako sa aking mga magulang. Nagpupugay ako sa bago kong mga magulang. Nakaluhod siya sa mga magulang ko nang walang kahit katiting na pag-aatubili sa kanyang mukha, Miss Mulan. Tayo. Salamat, biyenan.
Isa siyang diyosa, maganda sa loob at labas. Mag-toast tayo sa ating mga in-laws. Hindi maganda ang pakiramdam ng aking biyenan, kaya't gumamit na lang tayo ng matamis na rice wine, haha, sigurado. Mukhang kailangan mong mag-usap ng mga magulang mo kaya pupuntahan ko ang mga bisita natin. Sige. Pagkaalis ni Jin Mulan, sa wakas ay naibsan ng pamilya ni Shenlang ang kanilang emosyon. Pagkatapos ng hapunan, umuwi ang pamilya ni Shenlang, ayaw nang makaabala. Pagkatapos ay papasok si Shenlang sa silid ng kasal sa pagpilit ng kanyang kapatid. Kapatid, dapat kang pumunta sa silid ng kasal. At kaya mo yan, silid ng kasal. Sa sandaling ito, pumasok si Jin Mulan. Nang makitang tumayo si Shenlang, sinabi ni Jin Mulan, maupo ka. Ang kurbo ng kanyang baywang ay lalong nagpainit kay Shenlang. Masyado siyang maganda, hindi ba ako nananaginip? I actually married her, iba ang kinikilos mo sa mga chismis mo. Noong kasama ko ang pamilya Shu, nagkaroon ako ng malubhang karamdaman na halos pumatay sa akin, at pagkatapos ay pakiramdam ko ay talagang naiisip ko at magagamit ko ang aking utak. Shenlang, may ilang bagay akong gustong linawin sa iyo. Sige, wala akong planong magpakasal sa buhay ko, gusto kong ayalay ang lahat sa pamilya. Hindi sana ako magpapakasal sa iyo kung hindi dahil sa pamilya Zhou. Kami ay kasal lamang sa pangalan, walang mangyayari sa pagitan natin, at hinding-hindi ako magpapakasal sa iba. Hindi ko tutuperin ang mga obligasyon ng isang asawa, kaya pasensya na. I guess may sense naman. Paanong ang isang mapagmataas na mandirigma tulad ni Mulan ay makikipagkamay sa isang lalaki ng casual? Kailangan ko talagang makilala siya at mapagkakatiwalaan niya ako, naiintindihan ko. Napakalma niya at hindi nagpakita ng anumang galit. Ngunit ngayong gabi ay ang gabi ng iyong kasal, at hindi kita maaaring hayaang manatili kang mag-isa sa walang laman na silid na ito. Xiaobing, maaari kang pumasok ngayon. Si Xiaobing ay 20 taong gulang. Napakaganda niya tingnan. Ang pangunahing bagay ay ang kanyang katawan ay napaka-mature. Ang kanyang buong katawan ay katanji tangi at puno. Siya ay umuusok ng mainit. Xiaobing, mangyaring pagsilbihan siya ng mabuti. Oo, ma'am. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging makasarili para pakasalan ka at hayaan kang mamuhay ng kailan isang puri, tapusin ang kasal kasama si Xiaobing bilang kapalit ko. Sana manganak siya sa lalong madaling panahon at mapasaya ang iyong mga magulang. Kung pipilitin mo, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Xiaobing, tulungan mo akong maghubad ng damit ko. Natigilan si Jin Mulan. Ako ay napaka-mapagbigay, ngunit, Shenlang, ikaw ay masyadong direkta. Tinanggap mo ng ganun-ganun lang. Ayaw mo bang itago? Pagkatapos, umalis si Mulan. Sige, nanginginig si Xiaobing. Ako ay humihingi ng paumanhin. I'll stop crying. Xiaobing, hindi kita pipilitin kung ayaw mong gawin ito. Bakit walang nagkakagusto sa akin? Kalimutan mo na, hindi ko kayang pilitin ang iba na makasama ako. Xiaobing, sa kabilang kwarto ka na matulog. Kaagad, mabilis na nakatakas ang maselang katawan ni Xiaobing. Hindi man lang siya nagdalawang isip to think na hindi ako makakasama sa mga babaeng yon sa kabila ng pagiging gwapo ko. Well, at least nailigtas ko ang pamilya ko. Kinabukasan, asawa, sasama sana ako sa iyo para makipagkita sa aking mga magulang, ngunit hindi ako makaalis dahil sa aking mga tungkulin sa militar. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pagdadala ng ilang mga regalo sa bahay. Sige, kaya, asawa, anong mga layunin ang mayroon ka para sa hinaharap? Maaari mong sabihin sa akin ang anumang bagay. Well, wala akong layunin. Wala kang isang layunin. Well, may isang layunin ako, oh. Ano ito? Maghihiganti ako sa pamilya Shu at luluhod sa harapan ko si Shu Chenchen habang siya ay humihingi ng awa. Ano ba naman? Hindi ba't ang mga lalaki ay dapat magkaroon ng matayog na mithiin? Anong ginawa nila sa'yo para sabihin mo yan? Asawa ko, kumain ka pa ng cake. Ang pamilyang Shu ay sinusuportahan na ngayon ng pamilyang Zhang, ibig sabihin ay sinusuportahan din sila ng mga Zhou, kaya walang magagawa ang ating Earl. Fine, magsisimula muna ako kay Tianheng. Ayos lang ba ito sa iyo? Natatakot ako na hindi rin iyon gagana, pero bakit? Si Tianheng ay sinusuportahan ng libong kabahayan ng hukbong sibilyan ng Xuanwu City, na pag-aari ng Panginoon ng lungsod ng Xuanwu City. Ang pakikipaglaban sa kanila ay katulad ng laban sa pamilya Zhang, isang bagay na hindi magagawa ng Earl. Akala ko ang Earl ang pinakadakila sa lahat ng lupain, bakit walang magawa? I'm so sorry for you. Kalimutan ito kung gayon, gagamitin ko lang ang identity ko bilang manugang ni Earl para sampelan si Tianheng. Please don't tell me na hindi ko kayang gawin yon, mabuti, ha? Saan ka pupunta?
Busog na busog ako kaya aalis muna ako. Mangyaring kumain ng dahan-dahan, ayokong mabulunan ka. Sabik ka na bang maghiganti kaya wala kang oras para kausapin ako.